VLOOKUP trick sa Excel kapag yung mga source nyo is nasa iba't ibang tab or worksheet or nasa iba't ibang file. Let's go! Mga kautak, ganito pa rin ba yung ginagawa nyo? Yung tipong meron kayong summary file, no? For example, sa akin meron akong name, tapos kukunin ko yung average score. Tapos, meron kayong multiple source, no? Na tab, gaya nito, meron akong tab 1, tab 2, tab 3, kasi iba't iba yung grupo or section ng names na yon. At hindi lang tab, meron pa akong kabilang Excel file, ayan, ibang Excel file, nandun yung group 4. So kung ang ginagawa nyo is ganito mga kautak, is nagbi-VLOOKUP kayo isa-isa. For example, VLOOKUP para dun sa group 1, tapos VLOOKUP na naman para dun sa group 2, group 3. Kaya yung iba dyan, NA, ayan, so makikita nyo yung lalabas lang kung ano yung nasa group 1, ayan, kung sino lang yung nandun. Ayan, tapos, i-consolidate nyo ngayon or ilalagay nyo na ngayon yung may mga value. So for example, ito, ilalagay nyo kasi ito yung nandito siya sa group 4, 93. Ayan, ito naman, 95. Ito is nandito siya, 96. Ayan, yan hanggang sa matapos kayo. Medyo time consuming siya, di ba? Kasi una pa lang, magbi-VLOOK up isa-isa kayo, isa't isang kada source no, i-VLOOK up nyo para makuha kung nandun yung value ng mga ito. At yung paglalagay nyo dito, yung pagtatype nyo pa lang ng mga numbers manually, dito kukunin nyo, is talagang time consuming siya, di ba? Kaya sa video na to, is tuturuan ko kayong gumawa ng isang formula para hindi na kayo mag-VLOOK up isa-isa na yan at hindi nyo na manually ilalagay yung data dito. Let's go! Start na tayo mga kautak. Ayan. So, itong ituturo ko na formula mga kautak is applicable siya mostly sa lahat ng version ng Excel, no? 2007 and above, no? So, medyo may kahabaan tong ano natin gagawing formula depende sa dami ng tabs or multiple tabs or source nyo or file. Ayan. So, merong mas maikling version pero applicable kasi siya sa mga mas bagong version ng Excel, no? Kasi may mga bagong function na kailangan. So ito, para sa lahat ng version 2007 pataas, no? Para lahat is matulungan. Ayan. So ang una yung itatype na function mga kautak is if error. Ayan. So yung if error, kaya sinabi kong applicable siya sa 2007 na version pataas, kasi yung if error is nagagamit siya or makikita na siya dun sa Excel 2007 pataas. Ayan. Lagay nyo lang yung if error mga kautak. Tapos dito, ayan, open parenthesis, tapos dito sa value, dito nyo ilalagay yung unang VLOOKUP nyo. So dito sa formula natin, ito lang yung makikita yung function, if error at VLOOKUP. Kaya huwag kayong malito sana, basta alam nyo lang mag-VLOOKUP, no? Yun lang naman yung kailangan nyo dito. Ayan, so open parenthesis, yung usual VLOOKUP lang. Lookup value, ayan, and then table array, ito mga kautak, table array. So yung unang table array nyo dito sa VLOOKUP nyo na to, is yung una yung source, no? Source tab or nasa yung una yung source. So sa akin dito sa 1, ayan, and then F4 nyo kasi kakopy natin yung pababa. And then, comma, ayan, so yung usual lang din na VLOOKUP, ayan, para mabilis tayo. And then, after nyo ng unang VLOOKUP, lalabas na dito si value if error. Dito mga kautak, ilalagay nyo lang ulit yung if error, ayan, and then, another VLOOKUP, ayan, and then, lookup value, same lang din, lookup value, ayan, click nyo lang din dito, tapos comma. So, yung since pangalawang VLOOKUP nyo na, doon nyo na sa susunod na tab or yung source nyo, i-highlight. Ayan, sa akin ito. And then, F4 ko lang. Lagi yung F4 mga kautak, yung table array nyo kasi kakapin yung pababa yan. Ayan. And then, yan, usual VLOOKUP lang. Ayan. And then, paulit-ulit lang. If error ulit. Ayan, value if error. Ayan, tapos VLOOKUP. Ayan, fast forward nyo na lang. Fast forward ko na. Ayan. Ayan, tapos same lang. Ayan. And then, ayun natin. Ayan. A3, ayan, and then table array, pangatlo, and then F4, ayan, and then 2, and then false, ayan. After neto mga kautak, ayan, di ba? Value na yon pagkama natin, value if error. So since yung 3, after ng 3, may iisa na lang tayo na, na source, no? Isang source which is nandun sa kabilang file, itong book 1, ayan, nandiyan yung isang source natin, hindi nyo na kailangan lagyan ng if error, no? May choice kayo na hindi na kailangan lagyan ng if error. Diretsong another VLOOKUP na lang ulit. Ayan, and then, ayan. Tapos lookup value same lang, ayan, and then, ay, na-double yung summary. Ayan, 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 and then, ayan. And then, yung table array natin is nandito, kay 4, and then, ayan. And then, comma, ayan, and then, false. After na, mga kautak, close nyo na yung formula. Ayan. And then, enter nyo na. Ayan. So, mag-ano lang to, ibig sabihin lang yan, may nasobra natin yung parenthesis natin sa dulo. Ayan. So, wag lang kayong malilito dun sa sa paulit-ulit lang naman, if error, VLOOKUP, if error, VLOOKUP, hanggang nandun na kayo sa dulo nyo na
na source tab, source file, no? Kung kayo, baka may magsabi, di pa ulit-ulit lang din namin gagawin yan. So, hindi nyo kailangan pa ulit-ulit. For example, this day, no? Gumawa na kayo ng working file nyo, meron na kayong 5 date, no? Day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, no? Day 5. Tapos susunod na araw, may day 6, may ganyan, no? Ang kailangan nyo na lang is idugtong, no? Sa formula nyo yung another source nyo na tab or file, no? Dudugtungan nyo lang ng if error, tapos yung another VLOOKUP, paulit-ulit lang. Ayan. So after nyan, yes ko lang itong mga utak na sobrahan lang ata ako sa parenthesis. Ayan. Yes lang natin. Ayan. So lalabas na yan. Kung makikita nyo si Iliha, mga kautak, wala yan dito. Ayan, wala yan kay group 1, dito wala rin, wala rin. Andito siya kay group 4, si Iliha. Ayan. So ang nangyari, since gumana yung formula natin, kasi kahit wala siya kay 1, 2, or 3, nasa 4 siya, is lalabas pa rin yung 93. Ayan. So, topic ko pababa, mga kautak, kung makikita nyo, is lahat yan is magkakaroon maliban dito. Ayan, no, kay Benson. Ayan. So, kung naaalala nyo kanina, no, sinabihan ko may option kayo na doon sa dulo, wag nang lagyan ng if error kasi medyo ano ko yun suggestion kasi mas makikita nyo na for example, si Benson, kung hanapin natin siya dito, is wala si Benson dito sa 4 natin na source. So ito, makikita nyo agad na si Benson is wala doon sa mga source nyo. Kaya hindi ko na kayo binigyan ng option na lagyan ng if error. Pwede rin yan, kung meron kayong gusto nyo na mawala yung NA, mapalitan ng iba, dudugtungan nyo na lang ng if error, tapos VLOOKUP, tapos comma, no? And then, doon sa value if error, ilalagay nyo yung value na gusto nyo maging kapag naging NA siya, no? For example, 0 or none or wala, di ba? Ganyan. So, dito, di ba? Napakadali na ilalagay nyo or nandito na lahat ng data nyo. Hindi na kayo gagawa ng VLOOKUP isa-isa kada tab or kada source nyo at hindi nyo na ilalagay manually yung data or yung value dito na makikita nyo. O, di ba? Ganun lang kasimple. Huwag lang kayong malilito sa haba ng formula, no? Basta tandaan nyo lang yung concept ng VLOOKUP at ng if error. Yun. Sana makatulong sa inyo. Use your brain. Maraming salamat. So, napakadali lang ang kung sino man ng mga tips. Pwede nyo follow page sa Facebook, mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko. At huwag nyo makalimutan, i-share and like this video for more.